education. Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa palagay nyo, para sa palagay nyo, para sa palagay nyo. Isang magandang Juicy Tuesday po sa lahat ng ating taga-subaybay. Siyempre sa ating DZEC Descendidos. Oo, Descendidos. Sa lahat po ng nanonood sa inyong mga television set. Diba? At pati yun sa mga online platforms. Diba? Si Kaweng pa ang nagpaalala na may online platform na. Sabi nga niya sa akin kahapon, uso pa pala yung party line. Oo nga, kasi yung nangyari kay Ellie Dumabok na... Oo. Ayun pala may Wrong brown pala. May brown out. Mali mo, nagkaganon-ganon ng linya ng telepono. Anyway, ngayon po ay Juicy Tuesday at syempre ako po ang inyong makakasama si Ricky Matay at ang saya-saya ko dahil kasama ko pa rin ang aking abogado. Kulay namin abogado. Kayo po yung hindi pa hinog, ano? Oo. Ako Hilaw pa ka. Ikaw yung baby. Ikaw yung batang-bata. Uy, iba na pangalan niya, ha? Ano na? Melissa. Ayun nga pala. Si abogado ba Ay, yun? Melanie, di ba? Melanie? Si Melanie. Si Melanie. Ayan. Kayo po ay Juicy Tuesday, Miss Weng. Ano Oo. po ang inyong, you choose to be what today? Siyempre, I choose to be beautiful. Ay, yun naman. Lagi naman. Di ba? Dapat ganyan. ginagaya kita. Oo, Di dapat. ba? Ako din, ginagaya ko din si Kaweng. Sabi ko nga, sayang hindi tayo nag-match ngayon, nahinog na ako. Oo nga, hindi nakalimutan natin mag-usap. Diba? Usually hindi kami nag-usap. But anyway, ngayon po ay Juicy Tuesday. So sana po ay samahan nyo kami ni Kaweng hanggang alas 10 ng umaga ngayon. Dahil napakarami po nating ibibigay sa inyong baon, kumbaga, para sa inyong kaisipan at para masamahan nyo kami ngayon at ang inyong buong araw ay mas maging maganda. You choose to be knowledgeable, informed, lalo na po at kahapon, kahit na walang yan, choose to be prepared. Kasi nga, dahil sa Dun sa napakalakas lindol po na lindol na kahapon. nangyari kahapon, grabe nga, nung kahapon ay tayo nag-break ng balita na yan dito. At saka, meron din mga nangyari sa Senado kahapon. Ayan pa. May mga kaganapan pa din doon. Mamaya pag-usapan natin yan. Kailan kaya matatapos yung Senate serye na yan, Kaweng? Parang matagal pa eh. Parang nakakaumay na. Buti pa nga yung mga K-drama. Oo. Limited na yung mga Diba, hanggang episodes 60 nila. hanggang- Hanggang may 8 episodes, may Limited pinakamahaba na, na yung diba? 16. Pero ito Oo. parang wala pang nakikitang katapusan. Ayun na nga, parang ilang seasons ba to? Umay na po kami. Sana naman, iba naman. Well, Oo. malapit na po mag-SONA, ayun ang pinaghahandaan. So sana before mag-SONA ay medyo malinaw-linaw na. Huwag natin kalimutan na yan, flood control na yan, di ba? Dapat may ma-report na po ang ating Pangulo dahil ang dami na nang nangyari dyan sa flood control mula sa pagbubuo niya ng In-expose niya yan last ICC, year, di ba? diba? Na nawala din yung ICC. So abangan po natin kung ano mangyayari. Anyway, umpisahan po muna natin ang ating Juicy Tuesday with a super panalo news para winner naman po tayo. We choose to be winners this Tuesday. Dahil ito po mukhang may bagong chapter na sa royal family ng Brunei, Kaweng. Uy. Sabi mo, pogi ito. Nakita ko siya nung bumisit, nag-attend sa ASEAN Summit si Prince Matim yata, no? Matim, oo. kasama ng kaniyang father. Ito internet sensation po. Ito hindi lang po ikaw ang nagsasabing pogi. Siya ba yung pogi nga? Sa isang major cabinet reshuffle po, itinalaga ni Sultan Hassanal Bolkiah ang isa sa kanyang mga anak na si Prince Abdul Mateen bilang bagong foreign minister ng bansa. Kung pamilyar po kayo kay Prince Abdul Mateen, hindi kayo nag-iisa. Bukod po kay Kaweng. Dahil sa pagiging prinsipe, kilala rin si Prince Mateen sa social media kung saan milyon-milyon na pala ang kanyang followers. At dahil sa kanyang charming looks, military background at active lifestyle. Di ba bihira yung prinsipeng pogi no? Kasabay nito, isa pa niyang kapatid na si Prince Abdul Malik naman po ang nabigyan din ng pwesto sa gabinete bilang minister sa Prime Minister's Office. Marami ang naniniwalang bahagi ito ng paghahanda ng Brunei para sa next generation ng kanilang mga leaders. Di ba? Ang gwapo talaga nga, ang naman. pogi. At bukod sa pagiging internet, sabi mo, kakasal lang ba si Obe? Kakakasal niya lang. Sabi ko, bakit? Pag ikaw ba'y kinasal, ibig sabihin, papangit ka na. Di ba, nag-appreciate lang po tayo. Pero ito, ang gusto ko ma-appreciate po sa kanya, dahil hindi siguro alam ng mga kababayan natin at marami siguro hindi nakakaalam. Friends, na matagal ng allies po ang Brunei at saka Pilipinas. Ang Philippines. Pre-colonial times Oo. pa. Ibig Actually, sabihin, yung
Sultanate of Sulu, Oo, di ba? yes. Kaya yung Sabah, ibinigay yan sa atin ng Brunei. Oh, naku, Oo, yan pa isang diba? disputed pa yan. Kaya ang Oo. hirap magkomento dyan. Kaya ano? nga. Oh, kaya yan po ha. At I think nasa around 20,000 po yata ang ating mga OFWs dyan. Kaya ito po bilang yung pagiging diplomatic ambassador po nitong Prince Matim, hindi lang diplomatic ties. Uy, foreign na minister na ayos. siya. Oo, foreign minister na siya. Kaya malaki po Expect ang... natin, babalik at babalik Nako, siya dito mukhang sa nakaabang Pilipinas. si Cam. Sasama po kami ni Patrick sa inyo. Ito, sana po ay talagang pagpalain ang kanyang posisyon ngayon dahil magiging malaki po ang papel niya sa maraming kabuhayan po ng marami libo-libong Pilipino dyan sa Brunei. Lalo na, di ba, Kaweng, last year, pumirma po ang Brunei at saka si PBBM ng bagong kasunduan sa turismo, agrikultura, And even for OFWs. OFWs, saka yung even cyber po and food security. O Ayan. yan. O, kaya mo po bang talunin ang aking very Uy, beautiful eto, panalo news? maraming mga panalo news tayo Oo. ngayong umaga. Eto, opisyal na pong ipinakilala bilang Public Relations Ambassador ng Overseas Koreans Agency ang K-pop star at Pinoy favorite na si Sandara Park. O sino ba namang hindi nakakakilala kay Sandara, di ba? Oh, kilala Sa natin kanyang yan. social media post, ibinahagi ni Sandara ang pasasalamat sa bagong responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Ayon kay Dara, malaking bahagi ng kanyang buhay ang Pilipinas kaya mas naintindihan niya ang karanasan ng mga Koreanong naninirahan sa ibang bansa. Matatanda ang To anyone. Tama? To anyone. O, yun. Oo. Unang minahal si Sandara ng mga Pilipino matapos sumali sa Star Circle Quest noong 2004. Ngayon, target niyang magsilbing tulay para mas malapit ang overseas Korean communities sa South Korea. Nakakatuwa sa kanya, hindi niya nakakalimutan yung Pilipinas. Ay, oo, di di ba? Lagi nga niyang nagsasalta pa yata siya. Nang Cebuano ba siya? Hindi. Magaling siya mag-Cebuano yata or mag-Bisaya. Hindi ko matandaan kung siya ba yan. Pero ayan, ang tama po kayo, talaga hindi niya talaga kinakalimutan kung saan siya talaga nag-umpisa na sumikat. Pero ito napaka-smart talaga ng South Korea. Tingnan mo tayo, di ba, fan tayo ng K-drama, Oo. di ba? Malapit ko na po matapos yung My Royal Nemesis. Talaga? Malapit na. Abangan ko na yung sinabi mo naman, yung recommend mo. Kasi ito, dahil ginagamit nga po ng South Korea yung kanilang kultura, Oo. para talaga sila ay umunlad. Kaya ito naman, napakatalino ng ginawa nila, na ginawa po nilang ambassador. Itong si Sandara Park, this is what we call diaspora diplomacy. Kasi ginagamit po nila yung mga may taong may connection na sa ibang bansa. Lalo na tayo. Di ba napakalakas po natin mga Pilipino pagdating dyan sa social media. So for sure, matutulungan din po natin yung At saka ekonomiya nila. yung mga artist nila, pinapadala nila for fan meet sa mga Diba? Meron na po ba lugar-lugar kayong ng Pilipinas? nakilala sa mga K-drama? May nakita na po ba kayo in person? In person? In person, wala Parang pa. hindi pa eh. Ngayon pa lang pag nagkataon. Ayan, di ba, dahil may classmate na ako sa K-drama, isasama ko po kayo. Kasi ang na-meet ko dati, sino nga ba yung pinaka-pogi? Si Lee Min-ho. Si Lee Min-ho. Dahil naging ambassador siya ng isang manok. Uy, alam mo, ang hot ngayon, hot talaga. Si Binusok. Sino ba si Binusok? Saan siya? Sa yung Lovely Runner at saka yung Perfect Crown. Perfect Crown. Naku, kailangan ko mapanood yan. Ayan, kasi parang alam, Lee Min-ho, na-stuck na ako kay Lee Min-ho, lalo na yung mga pelikula niya dati. Ayan talaga, parang patay ng third party line, Ito naman po. Samantala, kung akala mo hanggang Fashion Week lang ang Prada, ayan po yung isang brand, Italian brand po yan, Think again, dahil pati outer space, magiging runway yata nila. Pinapasok na rin po kasi nila dahil fashion meets space, opisyal na ipinakita ng luxury fashion brand na Prada ang espesyal na garment na isusuot ng mga astronaut ng NASA sa mga susunod na misyon patungong buwan. O, diba? O, diba? Ang galing, nakipag-collab. Fab na rin sila. Oo, tingnan mo. Tsaka magaganda po talaga designs ng Prada. Ayan yung iconic nila na yung red and black na line. Napakasimple lang. Nakipag-collab na nga po ito sa space technology company na Axiom Space para gumawa ng high-tech na kasuotang may built-in cooling
at ventilation system na makatutulong sa mga astronaut habang nasa matinding kondisyon sa kalawakan. Para itong level up version ng fashion design, pero this time, abay hindi po para sa runway, kundi para sa moon mission. Doon sila magkakatwalk. Ngayon, tama, doon na ang Fashion Week natin. Fashion Week sa Southern Hemisphere ng buwan. Ayon po sa mga eksperto, habang lumalawak ang industriya ng space exploration at space tourism, space tourism, makakuha nga tayo ng ticket dyan, Kaweng. Mas maraming brands ang gustong maging bahagi ng future ng kalawakan. At mukhang Prada ang isa sa mga unang luxury brands na talagang nag-take off sa ganitong direksyon. Aba, napakagaling naman. Di ba? Very fashion. Kasi, di ba, dahil nga hindi natin alam kung ano mga mangyayari pa in the future, yung mga brands, talagang nag-upskill din sila. Dapat, di ba? Tingnan mo Oo. kung ayan lesson po yung Prada. Kung baga, dahil hindi porket na sa taas ka na, tumigil ka na dapat Oo. sa pag-innovate ng sarili mo. Kaya yan, malay mo, ang future talaga natin ay nasa buwan na. AI nga ang Oo, di ba, nauuso na, di ba? At saka nakakatuwa po yan. Imagine if I remember right, 1913 or early 1900s po sila nag-umpisa as a leather goods lang. Leather goods store lang po dyan sa Milan, Italy. Pero ngayon, Iba ang na. sabi nyo nga, ang catwalk nila sa buwan na Sa sa buwan na. susunod. Oh. O, di ba? Ang fab na nung mga astronaut. Di ba? Eto Meron ka po ba? naman. Kaya nyo po bang Tapatan natin yan. Oh. At dahil nasa usapang space na rin naman po tayo, ready ka na bang ma-amaze sa ilan sa mga pinakaastig na tanawin sa ating solar system? Aba. Aba, ako may photo dump ang mga ito sa social media. May sariling cosmic photo dump naman ang NASA. Muling ibinahagi ng ahensya ang ilan sa mga pinaka-stunning na larawan ng mga planeta sa ating solar system. Kabilang dito ang Earth na kuha mula sa Orion spacecraft ng Artemis mission, kung saan makikita kung gaano kaliit ngunit kaganda ang ating planeta sa gitna na napakalawak na kalawakan. Wow. Kasama rin sa collection ng Mars at ang sikat nitong Tharsis region. Nandiyan naman ang Jupiter na may iconic Great Red Spot. At syempre ang Saturn na tila hindi naubusan ng ganda dahil sa mga kahanga-hanga nitong Saturn rings. Wow. Mga larawang hindi lang pang wallpaper kundi paalala rin kung gaano kalawak, kaganda at kamisteryoso ang universe na atin pong ginagalawan. Alam mo talaga, hindi ko ipagpapalit ang Earth. Ako din. Oo. Pero baka di rin tayo tanggapin sa ibang planeta. Sabihin, ako, humans to. Baka sirain din na lang ating planeta after a few years, di ba? Hindi kasi pag nakita mo yung picture, di ba? Tapos may nakikita tayo sa mga online na parang video kuha from the space station na Kinuha na ng Earth. ang ganda ng Earth talaga kasi nandun makikita mo yung formation ng mga lupa at saka Oo. ng dagat. Pero talaga water talaga ang Ilan po bang percent tayo ng water? malaking Is porsyento. 70% tayo ng water. Sabi nga nila, kahit yung human body din daw, di ba? Ganon din kalaking porsyento. Kaya, alalahanin po nating uminom lagi ng tubig, di ba? Dahil lang sa Importante ang tubig. Iba pa rin ang tubig. Kaya ngayong panahon pong ito, tingnan natin kung talagang kailangan natin lumaklak ng mas maraming tubig. Mainit pa rin po ba, Kaweng? Sabi nyo, kanina kayo ay... Ay, nako, maalinsangan. Maalinsangan pa rin habang naliligo Oo. kayo. Pagpawis-pawis Kahit na kayo. na medyo makulimlim paglabas mo, iba pa rin yung yung humidity. Yung humidity, Kaya ito po, alamin naman natin ang status ng ating panahon ngayon. Inaasahan na mas magandang panahon sa halos buong bansa dahil sa tinatawag na monsoon break. Ayan, ayon po sa pag-asa, bahagyang humina ang southwest monsoon o habagat dahil sa pagpasok ng monsoon break na magdudulot na mas maliwalas na panahon sa maraming bahagi po ng ating bansa. Paliwanag ng pag-asa, mananatili pa rin ang epekto ng habagat, ngunit pangunahing mararamdaman ito sa western section ng northern and central Luzon. Dagdag pa po na ahensya, bagamat nagsisimula na ang tag-ulan, patuloy pa rin nga ng makakaranas na mainit at maalinsangang panahon tuwing tanghali at hapon sa malaking bahagi ng bansa. Kaya yan nga ang paalala po namin dito, ugaliin pa rin ang pagdala ng inyong mga water jugs. At dahil po sa paghina naman ng habagat, tanging Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ang inaasahang makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat.
Samantala, asahan naman ang mas maaliwalas ng panahon sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Bagamat posible pa rin ang bahagya maulap hanggang maulap na kalangitan na may biglaang pag-ulan at pagkulog pagkidlat tuwing hapon at gabi dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang maximum temperature ngayong araw ay nasa 32.5 degrees Celsius o bumaba ng 0.5 degrees Celsius po mula kahapon na. Ito po ay mararanasan natin mamaya alas 3 ng hapon. Asahan naman ang lulubog ang araw mamayang 6:24 ng gabi. O kahit na dati pag nag-6 medyo madilim na, ngayon maliwanag pa rin, Parang di ang ba? haba pa rin ng ating Tapos mga pag, araw. pag umaga naman, pag pumatak na yung 5 o'clock, maliwanag na. Ayun na nga. Ngayon po, no, parang kahit na tumitilaok na yung manok, madilim-dilim pa rin yung kalangitan ba? O maliwanag na? Medyo maliwanag Medyo na. maliwanag na kasi pahaba ng pahaba yung araw. Yung araw. Ito naman malungkot na balita sa ating mga motorista ha. Bip-bip po tayo dahil umarangkada kaninang alas 6 ng umaga ang taas presyo sa produktong petrolyo. Ang oil price hike po ngayong June 9, 2026, ang diesel ay 4 and 85 centavos per liter ang itinaas. Ang Laki, gasolina po ay 30 centavos per liter at ang kerosene ay 4 pesos and 75 centavos per liter ang increase. Nako. So, wala, hindi na naman nakapahinga. Ayun na nga. Sa taas Ito presyo. nga, akala natin, pababa na po yung presyo, biglang tumaas na naman. Parang ito rin po, may malungkot din akong balita pagdating naman sa ating kaperahan. Dahil batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kahapon po, June 8, nagsara ang piso kontra dolyar sa halagang 61.69 pesos. May paghina ng 22 sentimo ang piso kontra dolyar kumpara sa naging palitan noong Biyernes sa halagang 61.47 pesos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currencies na ginagamit po ng ating OFWs. Sa yen po ay nasa 0.38. Ang euro naman po ay ang palitan natin ay 70 pesos and 80 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 85 centavos. Samantala, ang real po ng Saudi Arabia ay nasa 16.38 pesos. At ang ating source, walang iba kundi ang Bangko Sentral pa rin po ng Pilipinas. Parang hindi na bababa sa 61 level. Kailan kaya, no? Kailan kayo babalik po sa at least man lang Kasi 50? ang huli nun, 58, 59 Yun na nga. doon naglalaro. Sana mag-line of 5 naman. Ayan ang line of 5 na maganda, hindi sa card ng hindi sa Oo. report card ng ating mga anak. Sana naman bumalik po sa line of 5 kahit paano. Oo nga. Ayun Pero na. ang medyo masaya dyan yung mga OFWs Ay, natin. syempre, oo. Sa bagay, kasi pag mataas ang halaga ng dollar, syempre may mga matutuwa. Pero Oo. kapag mababa, meron din naman mga apektado. Nako, kaya ito. Speaking of report card po, nako, break muna tayo sa politika, no? Dahil sabi ko nga, kakakaumay na. Kayo po ba, Kaweng? Ay, naku, umay na ka talaga. no? Imagine sa tagal natin dito sa media, no? Ito pa rin yung pinaka-isa sa At mga saka- nakakaumay. At saka ang na hirap panahon. kapag ang trabaho mo sa media, Oo. parang pati problema ng bansa, pinoproblema mo na Hanggang din sa makatulog sarili tayo, mo. pinagkukwentuhan kami kanina, pareho kami insomniac. Kaya sabi nga namin, paano ba yan? Siguro dahil na-absorb din Na-absorb. natin, ano? Kaya nga ito, break muna po tayo. Tignan natin kung pamasa naman ang report card po ng ating mga disaster response teams dahil nga po sa pagyanig na malakas sa magnitude 7.8 ng baybayin po o sa baybayin ng Sarangani Province. Gayun din sa maraming bahagi po ng Mindanao nito Lunes na umaga, June 8. Ito po ay nagdulot din ng babala sa tsunami. Alamin po natin ang pinaka-latest updates. Sa nangyari, alamin na rin natin ang trench nito na binabantayan ng PHIVOLCS. Bakibalita po tayo mamaya kasama si Paolo Sawi ng Science Research Assistant o isa pong Science Research Assistant and sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. O Kaweng, ano naman yung isa pa natin Alamin natin. pag-uusapan? Ito naman, kumustahin naman natin ang mga kababayan natin sa Mindanao, partikular nga po dyan sa bahagi ng Sarangani. Kausapin natin ang Office of Civil Defense para malaman ang lagay na ng ating mga kababayan doon. Gayon din ang mga tulong na naipahatid na ng gobyerno. Sa paunang ulat, sa epekto ng malakas na lindol, sinabing nasa 35 ang casualties habang may mga nasawi at nawawala. Kakausapin po natin mamaya si Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Samantala po, last but not the least, para ngayong araw ng Tuesday,
Tuesday, kasabay nga po ng pagbubukas ng bagong academic year, inilulunsad ng DepEd ang iba't ibang reforma para po sa ating mga guro at mag-aaral. Pero kasabay naman ito, patuloy rin ang panawagan ng mga guro na pataasin na ang sahod at mas maayos na kondisyon sa trabaho. Kabilang sa naturang reforma ang paggamit ng artificial intelligence at mga bagong pulisiya sa paaralan. Alamin po natin ang ibang detalye. Kasama ngayong umaga ang Chairman ng Teachers Dignity Coalition o TDC na walang iba po kundi si Sir Benjo Basas. Ayan, di ba kahapon naman, kausap po natin ang DepEd. So tingnan naman natin ngayon na ang punto de vista ng Mga guro. ating mga guro. At syempre, magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Time check now is 8:25 in the morning, and this time check po is brought to you by Sense by Savalgard, the scent of royalty. It has 35% oil concentration, a fragrance long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Sense by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. At narito na nga po ang ating mga sinundang pangunahing news ngayon Tuesday, June 9, 2026. Tumaas na sa 37 ang bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Base po yan sa huling tala alas 6 ngayong umaga. Ayon sa datos ng Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa Soxargen o South Central Mindanao at 4 sa Davao Region. Sa mga namatay sa Soxargen, 17 ang nasa Sarangani, 12 sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Mahigit 200 naman ang napaulat na nasaktan. Nangyari po ang lindol 7:37 na umaga kahapon sa Sarangani Province. Tinatayang nasa 13 kilometers southwest ng General Santos City ang epicenter nito. Sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na inaasahan ng mga aftershocks sa mga darating pang araw o linggo. Posible rin umano ito maramdaman sa mga kalapit na probinsya. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posibleng umabot ng 6.8 magnitude ang lakas ng mga aftershock. Ipinaalala po ng PHIVOLCS sa publiko na iwasan pumasok sa mga gusaling nagkaroon ng bitak at iba pang mga pinsala sa nangyaring lindol. Sa pagtataya naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH, umabot na 1 billion pesos ang halaga ng mga nasirang infrastruktura sa General Santos City pa lamang yan. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, ito na ang pinakamalakas na lindol sa buong mundo para ngayong taon. Bilang tugon, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magbubilisa ng disaster response operation. Tiniyak niyang gumagalaw ang pambansang pamahalaan at hindi may iwan ang Mindanao. Nakikipag-ugnayan niya ang national government sa mga regional offices at maging sa local chief executives. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, may mahigit 47 billion pesos ang pamahalaan bilang disaster response funds. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroon itong mahigit 1.1 million na kahon ng mga family food packs na nakaimbak sa iba't ibang warehouse sa Mindanao. Kaagad namang nagparating ng pakikiramay at alok ng tulong ang iba't ibang pinuno mula sa ibang mga estado at mga organisasyon. Kabilang na po dyan ang United Nations. Kabilang naman sa mga pinunong nag-alok ng tulong ay sila Japanese Prime Minister Sanay Takaichi at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Nagparamdam na rin ng mga embahada ng China, Canada, Germany, Czech Republic, France, Australia at maging ang European Union o EU. At pati ang US Embassy, syempre. naglabas na din sila ng statement ng pakikiramay dito sa nangyaring trahedya. Ang kahapon, after natin dun sa program, nag-message ang Department of Education. Yung nag-collapse na building na eskwelahan ay medyo na daw yun, condemn na daw yun at saka
for demolition na din. Oo. So wala daw mga Wala. estudyante Buti na lang. doon sa nag-collapse na eskwelahan. At saka maalala ko, Kaweng, di ba nabanggit mo, about 2 weeks ago, National Flag Day natin, di ba? Naisip ko nga paano kung hindi nagkakaroon ng flag racing yung mga bata at nasa labas sila. Oo, Monday Di ba? kahapon Monday eh. kahapon. So flag racing po, yung mga kabataan po natin, most of them, nagka-flag racing sa labas ng kailang mga classroom. Kaya alam mo, kahit paano, para ma-appreciate po yung ating watawat, parang niligtas pa rin niya, no? Yung napakaraming kabataan po kahapon. Imagine if it happened after flag racing na nandun na sila sa loob. Kaya mamaya po makakausap po natin again ang FIVOX at maging ang OCD para po malaman natin ano ba yung mga tamang paraan. Halimbawa, ikaw ay nasa loob ng gusali. Kasi nakaka-confuse minsan, Kaweng, no? Oo. Pag ikaw ba ay nasa itaas na bahagi ng gusali, ano bang gagawin mo? Bababa ka ba o aakyat ka? O magda-duck cover and hold ka ba? Kaya yan po, sa lahat po ng iyong katanungan, isa nyo lang po sa amin dito sa aming mga social media accounts para po matanong natin sabay-sabay mamaya ang ating mga panauhin. Okay. At nasa linya na nga po natin ngayong umaga, Miss Ricky, ang Science Research Assistant sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Ginoong Paolo Sawi. Good morning po sa inyo, Sir Paolo. Good morning, sir. Good morning po. Sir, masasabi ba natin good ang ating morning ngayon sa huli pong assessment po ng FIVOX? Ano na po ang sitwasyon dyan sa Mindanao? Okay po. So, unahin ko po kayo siguro sa update po ng aftershock po. Sa ngayon po, 8 a.m., 1,100 na po yung recorded aftershock. Then 313 is yung platted po. Then 23 po dito is yung felt, ibig sabihin na intensity po. Then ang magnitude range po is to 1.3 to 6.7. Wow. Medyo 6.7. marami na po yung mga aftershocks. Inaasahan pa ba natin na may mga kasunod pa? Opo, tama po kayo. So, inaasahan po natin na dadami pa po yung aftershock tapos pwede pong tumagal po yan ng ilang buwan po. Sample po niyan is yung sa nung October po 2025, last year lang po, di ba meron po tayong Cebu earthquake po. So hanggang ngayon po, nakaka-record pa po yun ng aftershock. What more po, ito pong magnitude 7, mas malaki po to 7.8. So, tingin po namin mas matagal pa po siya. Siguro, sir, Yung aftershock speaking of aftershocks, dahil nga po parang sa aming pagtingin, sa aming pananaw, para pong dyan po sa Mindanao, mas madalas po yung aftershocks kapag may nangyayari po na lindol dyan. Ito nga po, sabi nyo nga, umaabot ng 6.7 yung aftershocks. It's like a whole new earthquake, di ba? 6.7, napakalakas na po. Pero po ba maipaliwanag po sa amin kung bakit po ganito? Bakit tila mas mahaba yung aftershocks? Bakit tila mas marami at tila mas At malakas? Oo. Does it have to do with the geological characteristics po of the Mindanao Trench as compared po sa Manila Trench, for example? Okay po. So, ang generator po ng lindol na to is Cotabato Trench. So, yung Cotabato Trench, pag in-imagine po natin, mahaba po siya. So, isipin po natin, pag nagtingin po tayo sa maps po, dagat ng sa may Mandang Pagadian po, tapos pababa po ng Sarangani. So, medyo mahaba po yun. So, yung mga ganito, kapag mahaba po kasi ang generator natin, mas malalaki po yung kaya niyang i-produce na lindol po. Then, kapag mas malaki na produce na lindol po, siyempre po, mas malalaki po yung aftershock. Ang nagiging basis po namin usually, 1 degree lower. Meaning, kunyari, itong event po natin na 7.8, ang tingin po namin na pinakamalaking aftershock niya dapat is around Nasa 6.8 po. Mga ganun. Opo. Yun po yung estimate po na pinakamalaking aftershock niya po. Opo. Initially naglabas po ng ng tsunami warning pero inalis na din. Pero dahil nga po medyo may kalakasan din yung mga aftershocks, may pangangailangan ba na muling itaas ang alerto for tsunami, sir? Okay po. So tama po yan. If nakaramdam po since 7.8, so yung mga aftershock niya pwede pa pong lumampas ng 6.5. Kasi usually po pag nag-release po kami ng tsunami information, 6.5 pataas po. So posibleng yung aftershock niya umabot po sa ganun. If yung mga nasa coastal area po natin, nakaramdam po sila ng malakas na lindol o kaya nag-receive po yung tubig sa dagat or may sound na narinig na parang may parating na tubig, ayun po, may parating na tsunami. Yun po yung tinatawag namin natural signs na
any dun sa tatlong mapansin po nila, lumitas po sila. So, meron pa rin posibilidad if magkaroon po tayo ng malakas na aftershock Oh, po. pero sir, di ba, correct me if I'm wrong, ano, kapag once na nakita mo na daw, natanaw mo na daw, o narinig mo ang paparating na tsunami, it's too late to save yourself. Is this true, sir? Yes po, tama po. Pero pwede pa naman po tayong tumakbo, mag-evacuate, kahit pa paano, mabawasan natin Mag-evacuate. or tumaas yung chance na ma-survive po tayo. Pag hindi, usually naman po bumabagal po yan eh, as approach the shore, then yung height niya tumataas, parang inverse po siya. Habang lumalapit sa lupa, tumataas yung height niya, pero same time, medyo bumabagal po yan. Oo. Parang ganun. So, pwede pa po tayong Nakakatakot talaga. gumalaw po. Oo, sir. Nabalitaan din po natin kahapon ano, na pagkatapos po ng lindol dyan po sa Mindanao, ay nagka-tsunami naman sa Indonesia. Ito po ba ay korektado, sir? Okay. So, dyan po tingin po namin, kailangan po namin i-verify yan. Kasi ang naging focus po namin is yung event po kahapon. Yung hindi lang po namin sure if kung yung event po dito sa Pilipinas is Oo. naka-apekto po siya sa Indonesia po. Kung event po na yun. Okay. So, Ayun nga po. Kasi sabi ninyo ang gumalaw yung Cotabato Trench. May ibang fault line pa ba na pwedeng maapektuhan itong pagyanig kahapon? At napansin namin dahil dun sa mga video na naiparating sa atin, ang galaw po niya ay parang nagsusway yung lupa eh, no? Opo, tama po yan. Since nasa katabigan yung epicenter niya po, so medyo malayo po siya sa lupa, pero malakas po siya. Ang pagyanig na nararamdaman natin is para po tayo tama nagsisway or para po tayong sinasayaw po. Ganun po yung pakiramdam po usually pag nasa tubig po yung epicenter po. grabe. Ano, nakikita nyo, I'm sure, sir, lahat ng videos ay nakita nyo na kung wala man kayo dyan sa mismong site. Ano? Pero ito na nga po, dahil ma'am. napakalaki po nito, 7.8 na lindol. Maiko-considera po ba natin ito ay isang the big one na? Kasi matagal na po nagbababala ang FIVOX na magkakaroon nga sa West Valley Fault. 7.2 pa lang, ano? Pero ito pong nangyari kahapon sa 7.8. Mindanao is 7.8. Sa nangyari po kahapon sa Mindanao, ano po yung masasabi natin pinakamalaking pagkakamali na inaasahan po kung dumating man yung the big one po? Okay po. Yung term po na the big one, pwede po na, term po na yun, ibig sabihin is malaking lindol po sa certain area. So yung event po kahapon, pwede po natin siyang i-consider big one po dun sa Maasim Sarangani po or dun sa within the area po ng Sarangani po. Ganun po yung pwede natin. Oo. Tapos ano po yung isa niyo pong tanong po? Ano Sorry po yung, dahil di ba, tagal na po natin nagbababala, tagal na natin naghahanda nga dito sa Metro Manila na lang for instance at sa mga karatig bayan po dito dahil nga nagbababala po ang FIVOX ng 7.2 sa West Valley Fault. Kumbaga ito po yung pinaghahandaan natin. Sa nangyari po kahapon, sa assessment nyo dyan sa Mindanao, meron po ba tayong mga babala na nagpapakita na ay mali pala itong aming assessment based po sa nangyari sa Mindanao, sir? Para mabago siguro natin yung estratehiya natin kapag sa paghahanda po natin sa isang malaking pagyanig naman dito sa atin sa Luzon. So far po sa paghahanda po, ang tingin pa rin po namin is yung una nga po, the cover and hold pa rin po talaga mahalaga po. Example po, may nakita po akong video po kanina lang ng isang fast food. Nakita ko po yung lamesa po nila, intact pa po. So kapag in-observe po, kapag ginawa po natin the cover and hold, malaki yung posibilidad to na mabubuhay pa rin po tayo. Kasi Ayun intact na pa po nga, yung ayan, wow. mesa nila, then although collapse na po yung building. Oo. So matibay po talaga yung mga lamesa po. Oo. Siguro, sir, dahil napag-uusapan na rin po natin yung dock cover and hold, ano, iba-iba po yung mga instructions kasi na natatanggap po ng ating mga kababayan. Halimbawa po, ngayon, usong-uso na po yung mga nakatira sa mga condominium, Oo. di ba? Marami pong nag-oopisina sa mga building. Halimbawa po, tumama ang isang malakas na lindol at ako ay nasa gitna po ng gusali. Ano po yung pinakamaganda kong gawin? Ako ba'y tatakbo pababa, pataas? Ako ay magda-dock cover and hold, sir? Okay, so magandang question po yan. So, ang una po natin gagawin, back over and hold pa rin po. Tapos, hintayin po natin matapos yung pagyanig po. Kasi isipin po natin, pag tumakbo po tayo habang lumilindol, mas madami pong risk na pwedeng, or mas malaki yung chance na mapahamak po tayo. Pwede po tayo mabagsakan, madulas, or if may glass po, mabasag tapos matatamaan kayo. Compare po pag nag-cover and hold po muna tayo, nandun lang po kasi isang lugar na protektado po kayo. Then,
once na huminto na yung shaking po, saka po tayong lumipat dun sa safe space po. If tapos ayun po, if nasa gitna po kayo or nasa taas ng building po, mas safe po na maghagdan po at huwag po tayo mag-elevator po. Ngayon po ba, kasi sabi nyo, marami pa ding mga inaasahang aftershocks, ano? Ano po ba yung pwedeng gawin ng mga residente na apektado? Yung iba kasi may pangamba na bumalik sa kanila mga tahanan, at yung iba naman, bagamat dadalhin sa mga evacuation center, hindi din natin alam kung gaano katatag yung structure doon. So ano po ba yung maipapayo ninyo doon sa mga kababayan natin na nandyan at nangangamba doon sa mga aftershocks? Okay po. So doon sa pagbalik sa tahanan po, mas maigi po if nakita nila na meron ng cracks po yung bahay nila or hindi sila sigurado kung safe ba balikan, mas maganda ipasuri po nila dun sa municipal o city engineer po nila para ma-assess po yung structural integrity po nung kanilang bahay o gusali po. So in terms naman sa evacuation area po, usually naman po yung mga evacuation area na binibigay po is dapat po pag mga ganyan is open space po. So dapat kapag open naman po, safe naman po yun sa mga hazard po na sa mga natutumba, napuno or poste po dapat. Siguro follow up po dyan, ano, dahil marami din po ang nagmamaneho nung panahon na yon dahil marami papasok po sa kanilang mga opisina. Kapag kami naman po, wag naman sana, ay biglang makaranas po ng pagyanig sa kalsada, habang kami nagmamaneho. What is your best advice, sir, sa mga motorista po in the middle of an earthquake? Okay. So usually, ang sabi nila, kapag nagdadrive ka tapos lumindol, ang pakiramdam po doon is parang nagdadrive ko po kayo ng flat po yung gulong. So ang pinakamagandang gawin po nun, dahan-dahan po kayong mag-slow down tapos tatabi po sa gilid po. Yun po talaga. Nako. Ito nga, sir, marami pa rin pong aftershocks nga na kayo ay, na sinasabi niyong kami ay kailangan maghanda, lalo na po yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Ano? Meron po ba tayong pamantayan para masabi pa natin, based on the aftershocks, na medyo humahupa na po ang panganib? Okay po. Usually naman po, yung aftershock po na yan, bumababa naman po siya habang tumatagal po. Hindi naman po siya, kunyari, 1,000 po ngayon, 1,000 bukas, hindi naman po siya ganun. Ang pattern naman po usually ngayon, pababa naman po siya. Tapos yung aftershock nga po, ayun po, hindi po natin siya pwedeng, kunyari, ang next na aftershock niya is malakas. Tapos pababa, pahina ng pahina, hindi po siya ganun. May times po na after 1 month, magkakaroon ulit ng malakas na aftershock po. Pwede pong gano'n. So, ang maganda pong advice po is maging prepared po tayo. Okay. Lagi. Ayan. Oo. Baka may iba pa po kayong paalala sa mga kababayan natin, lalo na ngayon, usong-uso sa social media yung nag-share na mga impormasyon. Mga fake Baka news, mamaya ano? kung ano-ano na yung naibabahagi na hindi naman pala totoo. Okay po. Regarding po sa information ng mga lindol po about lindol at saka tsunami, maganda po if i-check niyo po yung website po ni Feebox or kung hindi naman po, yung mas madali pong ma-reach po is yung Facebook page ni Feebox po. So open naman po yun sa lahat po. Then may Twitter din naman po ang Feebox po, DOST Feebox. Then doon po makikita niyo po yung mga nare-release po namin na earthquake information at saka tsunami information. At also yung mga parang mga preparedness po, nag-share din naman po kami din po. Nako, yan. So, ang lesson po sa atin, follow only the official social media accounts ng Fevox. At website. Gusto nyo. Opo. Sige, maraming salamat po, Sir Paulo. At mabuhay po kayo dyan sa Fevox. At makakasama pa rin po namin kayo para pa sa iba pang mga updates, Sir. Welcome po. Thank you din po. Maraming salamat po si Mr. Paulo Sawi, ang Science Research Assistant at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fevox. Yung mga cabinet members, nagpunta na sila doon. Ayun, napakasipag si Sec in-alert na Vince sila si Sec Vince, nandun na din ang DOH, nandun na ang DSWD, Dapat naman. Sabi ang ko nga, DTI. ang laki-laki ng budget po natin sa disaster preparedness. Kaya Correct. mamaya, tanong natin ang OCD. Ang dami kong gustong itanong pa kay sa Fevox, pero mamaya po, I think it's mas appropriate siya Sa OCD, Sa OCD. Doon po natin makikita talaga kung gaano ba talaga pumasaba Yung damage. ang at report saka card ng disaster, Mga disaster preparedness. preparedness. Ito na nga yung parang isang big test sa kanila no?
Yan. Ayan. So, Ito, iniulat naman po ng Department of Education na 8,642 ang bilang ng mga paaralang naapektuhan ng 7.8 magnitude earthquake na tumama nga sa Maasim, Sarangani kahapon. Ang dami nun na. Ayon sa DepEd, naantala ang klase para sa mahigit 4.09 million na mga mag-aaral at mahigit 156,000 na school personnel sa Region 9, 10, 11, 12, Bangsamoro Autonomous Region in Masa Mindanao at Caraga Region. Base sa tala ng DepEd, 381 na classroom ang nagtamo ng minor damage, 93 naman ang tinamaan ng major damage at 62 ang tuluyang nasira. Ayon sa DepEd, isa sa ilalim pa ang natura mga bilang sa verifikasyon ng mga disaster coordinator at structural engineers. Pina-inspection din ni Education Secretary Sani Angara sa mga engineer ang mga apektadong school facility, partikular sa Region 12. Tinutulungan ng mga structural engineer mula sa DepEd Central Office ang mga regional team sa pagtukoy sa kaligtasan ng mga gusali. Naapektuhan rin ng lindol ang supply ng kuryente sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, humigit kumulang 864,000 na mga kabahayan ang apektado ng pagkawala ng kuryente. At karamihan nga sa mga ito nasa South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Davao Region. Agad namang binuhay ng Department of Energy ang mga coordination mechanism nito sa mga electric cooperative, distribution utilities, oil industry stakeholders at iba pang kinaukulang ahensya. Ito'y para tutukan ang operational status sa mga energy facilities sa mga apektadong lugar. Sa talanga ng DOE, nawala ng kuryente sa mga franchise area ng 6 na power distributors. Ito ang South Cotabato 1 Electric Cooperative o Socoteco 1, South Cotabato 2 Electric Cooperative o Socoteco 2, Sultan Kudarat Electric Cooperative o Squelco, Northern Davao Electric Cooperative Davao Light and Power Company at Cotabato Light and Power Company. Nagdeklara na ng state of total power interruption ang Socoteco 1 at 2 at ang Sukelco. Ayon sa National Electrification Administration, agad namang nakabalik sa normal na operasyon ang 16 na iba pang electric cooperative. Samantala, sinuspinde naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang airport operation sa General Santos International Airport. Hindi biro ang ang epekto nitong nangyaring pagyanig diyan sa bahagi ng Mindanao, especially sa Sarangani kasi nandoon ang epicenter. grabe. Pero sabi nga nila, Kaweng, imagine mo kung 7.8 ay nangyari sa Metro Manila or sa iba pang mas Kasi mas urban maraming areas. structures dito. Diba? Sa iba pang mas urban areas. Dito po lang, for example, sa Metro Manila, kapag yan po ay nangyari, 7.8, tinataya po na nasa 50,000 ang death toll. Umano, dito sa Metro Manila at sa mga karating bayan po natin. Kaya, di ba, pinapatuloy pa rin po ang ating panalangin na talagang safe din po sana ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Although masasabi nga natin na mas maliit po yung bilang ng mga nasawi. Just the same po, patuloy po ang aming panalangin po para po sa inyo dyan. Tsaka stay safe Oo. Ayun na nga, sabi po ng FIVOX, di ba, hindi pa tapos ang laban. At patuloy po tayo maging mapagmatsyag. Although yung mga aftershocks, hindi naman lahat nararamdaman. Kasi minsan mababa lang little yung nga daw as intensity 1.7. Oo, Mas pero ito is yung mga malalakas, yun ang nakakatakot kasi. Oo, yung lakas parang aftershock pala yun di ba? Parang akala mo, paribago lindol na. Mamaya po makakausap pa rin po natin ang Office of Civil Defense para po sa inyo pang ibang katanungan. At saka nabayanan natin yung update ni Erlo Erlo, Bringas oo. live mula sa South Cotabato. Samantala po sa iba pa mga balita, kumpleto dumating sa Senado kahapon ang 18 nagpakilalang mga dating marino o sundalo kasama ang abogado nilang si Atty. Levito Barigod. Pero hindi sila humarap na sana'y dapat pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo. Nagtungo umano ang 18 sa Senado hindi para humarap sa Blue Ribbon Committee, kundi para bisitahin umano si Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay Baligod, nakatanggap sila ng imbitasyon para dumalo sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee pero nagtaka sila na hindi si Senate President Alan Peter Cayetano ang nakalagda sa dokumento kundi isang Jocelyn Herrera. Ayaw kilalanin ng mga dati umanong marino ang Blue Ribbon Committee ni Senator Tulfo. Narito pa pahayag ni Atty. Baligod. Si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno.
Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, no? Kasi sabi ko nga, ayaw naming i-legitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Nilinaw naman ni Baligod na handa silang humarap sa kahit anong investigasyon at kahit sa venue. Pero may nakaambaan niyang panganib sakaling humarap sila sa pagdinig ng Blue Ribbon ni Tulfo. Kaya nais po nila na mag-inhibit o lumiban sa pagdinig ng senador o ang senador. Naritong muli si Attorney Baligod. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt, no? Ngayon, inaakusahan naming isa si si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. No? So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. So where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. Nilinaw naman ni Tulfo na hindi pa investigasyon ang nangyari kahapon, kundi meeting pa lamang. Hindi pa anya sila makapagsasagawa ng pagdinig dahil hindi pa nag-organisa ang komite. Narito po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. It was just an organizational meeting kanina, consultative meeting. Kaya hindi po sila umapir yung Marines. Hindi po namin makasuhan dahil it was just an invitation. It's not formal yet. Sa susunod po, pag na-organize na po at pinadalhan namin sila ng invitation, hindi po sila dumating. Pangalawa po, tatanungin namin bakit. Dahil kung hindi, mai-issuean po sila ng ikakasapina. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang dating marino at bagman ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi lahat ng kasama sa naturang grupo ay mga dating Marines. Mahigit kalahati rin umano sa mga ito ng discharge ay na-discharge without honors or dishonorably discharged o inalis sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag. Inalmahan din ni Tulfo ang mga testimonya ng grupo kabilang ang tungkol sa paghahatid umano nila ng pera kina Father Fabiano Villanueva at Senator Vicente Soto III. Pinuna niya na hirap ang 18 na magkwento na walang gabay mula kay Attorney Baligod at sa mga presiding officers ng pagdinig noong Huwebes, June 4. Nilinaw naman ni Attorney Baligod na inisyal na impormasyon pa lamang ang kanilang iniharap. Lalabas anya ang lahat ng detalye sa investigasyon ng Ombudsman. Nakatanggap na anya sila ng tawag mula sa Office of the Ombudsman para harapin ang 18. Nakatakdaan niya silang pumunta sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Samantala, nasa kusdiya na ng pamahalaan ng Siyam sa 11 taong nahaharap sa reklamo. Para naman po yan sa graft at malversation kaugnay sa sinasabing maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Inaresto kahapon ang kontraktor na si Curly Discaya sa Senado kung saan siya ay matapos sa mapatawan ng contempt citation. Dinala po si Discaya sa Malolos Regional Trial Court, Branch 20 para sa inquest proceedings. Pagkatapos nito ay dinala si Curly sa Bulacan Provincial Jail. Nakadetini pa rin o na rin ang iba pang kapwa-akusado ni Curly Discaya kabilang kanyang asawa na si Sara Discaya.
Nananatili namang malaya ang mga dating empleyado ng Department of Public Works and Highways na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Ito, naalala ko si Curly Kawing kahapon. Sabi niya, damay-damay na. Handa na daw siyang isiwalat lahat. Dahil, Bakit hindi kasi sila nagsalita agad? nung umpisa diba? pa lang, di ba? Siguro, alam nila na... Naka-orange suit na siya. Oh, di ba? Baka akala niya siguro may sasalba sa kanya may dati. magsasalba sa kanya. Mukhang siya na yung pinaka-big fish yata. Yun, nung kasuhan sila, nung nag-announce ang ombudsman last Thursday, big fish daw, yun pala yung mag-asawang Diskaya Ayun na yung nga, nasa yung kinasuhan. totoong big fish. Kaya tignan natin kung talaga isisiwalat na ni Curly. Yung kanya mga nalalaman daw, more than 100 individuals daw. May mga kabilan doon dyan, umano na big fish. Sabi niya nga. Antabayanan ang susunod na kabanata. Yung asawa Damay-damay niya na daw. nakakulong sa Cebu. Nako. So, eto naman po, tinamaan ng trahedya ang Ateneo Men's Basketball Team. Matapos nga pong malunod ang dalawang miyembro nito na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ito yung kinukwento ko, 21 taong gulang na si Adili at ng 19 na taong gulang na si Baterbonia sa team building activity ng paaralan sa Dipaculao, Aurora. Parehong miyembro ng Blue Eagles program ang dalawa. Naging bahagi si Adili ng kampanya ng Ateneo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Isa naman si Baterbonia sa mga key player ng Davao Region sa Palarong Pambansa 2026. Siya ang pinakabagong miyembro ng Blue Eagles. Ayon sa Police Regional Office 3, lumalangoy ang dalawa biktima nang mahila sila ng malakas na agos papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Nakakalungkot yung balitang yan. Sayang yung dalawang bata. Diba, gone too soon. Yung sinasabi lang, gone too soon. Kaya ito po, paalala po sa atin, lalo na po, uso pa rin po yung mga paglangoy ngayon dahil may iba pa rin na may bakasyon na mga bata, no? Ito po, athletes na to, supposedly in peak health, itong mga to. Pero, tignan mo, pag talaga ang trahedya ay tumama, lalo na po, sabi nga ng World Health Organization, ang pagkalunod pa rin ang isa sa mga pinakanakamamatay na aksidente. Kaya ingat po tayo, iba yung pag-iingat po tayo. At lalo na, makinig po Lalo tayo na pag sa sa dagat, weather updates po natin. Kapag alam nyo naman na talaga may panganib na, wag na po natin talaga i-dare. Pero again, ang panalangin po namin para po sa mga naiwang pamilya ng mga batang ito. At saka kapag ka sa open sea ka lumalangoy, hindi mo kasi makokontrol yung current, di ba? Kagaya nung tinangay sila ng malakas na agos. Okay, samantala po, sa iba pang balita naman, nangako si Chinese President Xi Jinping na palalakasin ang pakikipag-ugnayan ng China sa North Korea sa paghaharap nila ni Kim Jong-un o Kim Jong-un sa Pyongyang. Ayon kay Xi, dapat palakasin ng dalawang bansa ang ugnayan ng diplomasya, law enforcement at maging sa militar. Kapansin-pansin naman ang hindi pagbanggit ni Xi ng ukol sa lumalaking nuclear program ng North Korea. Ang denuclearization ng North Korea isa ng matagal na layunin ng China at ng Estados Unidos. 2 araw ang inilaan ni Xi sa kanyang pagbisita sa North Korea. Ito ang una niyang pagbisita sa Pyongyang sa loob ng 7 taon. Tinitigan ito bilang simbolo ng importansyang ibinibigay ni Xi sa ugnayan ng China sa North Korea. Talagang ang North Korea. Ang isang tinitingnan ko dyan, kasi nakikita ko sa SOCMED, yung anak niyang babae na ginugroom niya na In fairness, alam mo ba, parang ako minsan, as a woman po, di ba? Nakakatuwa din na talagang may woman power din pala, empowerment sa North Korea, Sa di North ba? Korea. Sa bagay, hindi naman natin alam talaga nangyayari dyan dahil bawal nga pumasok sa North Korea. Pero itong ginagawa ni President Xi Jinping, talagang nakikita mo yung pagpapalakas ng kanilang mga ugnayan. Tsaka kasi ang North Korea talagang aliado niya eh. Oo, di ba? Yung mga kaalyado niya dito, pinapalakas niya sa gitna po ng tumitinding kompetisyon nila ng Estados Unidos dito sa ating rehiyon, ano? Pero dapat talaga makontrol yung nuclear ng power ng North Korea kasi nakakatakot. Ay, naglabas na po ang North Korea. Nakakatakot si Kim Jong-un eh. Wala, naglabas na po ang North Korea. They will continue to be a nuclear state. Talagang wala siyang pakialam. Kaya nga, kaya di ba, dead match siya to the world. Kaya nga, hindi At siya inimbita. nananakot siya. Di ba, hindi nga po siya inimbita nung una sumiklab yung laban dyan sa Middle East. Di ba, kaya ang dami pong memes sa social media ang naglabasan na malungkot si Kim Jong-un. Kasi ang dami niyang laruan, pero hindi siya kasama sa playdate.
Kasi siya, pwede niya talagang gawin. Oo. At saka minsan nananakot siya, di ba? Naglo-launch sila ng mga ng mga missile. Ayun po yung bonding nila ng anak nila. Oo. Kapag may bagong laruan si Kim Jong-un o ang North Korea, Kasama niya yung itetest anak nila niya. o sasama nila. Diba? Ito po, na malungkot na balita na naman to dahil nasugatan ng 6 na individual sa insidente ng pananaksak sa Penn Station sa New York City. Naganap po ang insidente bandang alas 7 ng gabi ng Linggo sa isa sa mga pasukan ng abalang istasyon ng tren sa panulukan ng West 33rd Street at 7th Avenue. Malubang nasugatan ang isang biktima at naaresto po ang suspect sa pinangyarihan ng insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo ng pag-atake. Nagdulot ng takot ang insidente sa mga commuters sa loob ng istasyon. Naganap ang pananaksak sa gitna ng pinaigting na seguridad dahil sa NBA Finals sa Madison Square Garden. Kinondena ni New York City Mayor Zoran Mandani ang insidente at pinuri ang mabilis na pagresponde ng mga otoridad. Yun naman ang medyo nakakatakot sa sa ibang New bansa, York. lalo na sa US, sa New York. Oo. Bigla na lang may mamamaril, may mananaksak. diba? Walang kaabog-abog. Ay, di ba? Ito, sabi nyo nga po, pinaigting na yung security dahil sa NBA Finals. Pero doon pa rin talaga nagkaroon ng pag-atake. At ang nakakatakot nga dyan, milyon-milyon po ang passengers ng istasyon na yan, yung dumadaan po sa transport hub na yan. Kaya, makita po natin talaga yung napakalaking hamon sa public safety pagdating po sa matataong transport hubs. Ayan. So, again, medyo malungkot po yung mga balita natin. Napakadaming karahasan na nangyayari, no? Ultimo sa mga istasyon na lang ng tren, ano? Kaya... Pero buti dito sa atin, hindi uso yung gano'n, yung biglang mamamaril sa Diba? school, Oo. tapos mananaksak sa train station, sa mga station, public ano? transport station. Ayan, ako. At sana po ay talagang maging ganun pa rin, tuloy-tuloy Oo. pa rin. Dahil ang laki na po ng problema ng ating bansa. Kaya tayo po mga Pilipino, dapat naman tayo na lang ay magtulong-tulong. Ay nako, samantala, may humihingi po ng ating time update. Ngayon po ay 9:01 na po ng umaga. At mamaya naman po ay makakasama po natin si Junie Castillo. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense o OCD. Dahil ay na nga po, tatalakayin pa rin po natin. Hihimayin naman po natin yung Yung nangyari on the response, grounds. Oo. Dito po sa nangyaring pagyanig sa ating kalupaan dyan sa Mindanao. Sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Alas 9:05 na po na umaga. Nandito pa rin po tayo sa ASPN. And this time, she was brought to you by Express Deliveries na ating ka-flash. Say I do. With flash deliveries, ka-flash is known as wedding season. A time for saying I do to new beginnings. Just like finding the right partner, choosing the right delivery partner can make all the difference. With nationwide delivery coverage and convenient payment, Flash Express helps make every shipment easier and hassle-free. Download the app for free and say I do to a more convenient delivery experience with Flash Express today. Alas 9:05 na pa rin po na umaga at kasama na nga po natin si Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD. Good morning, sir! Morning po, Sir Good Junie. morning, Vicky. Good morning, Patty. Ayan, Magandang kasama ko po si Kaweng po ngayong umaga, Sir Junie. Magandang umaga po, although hindi nga po naging magandang ating umaga simula po nung kahapon nang nininig po ng malakas na paglindol diyan po sa Mindanao, ano? At sa ngayon po, sa huling datos na nakuha po natin, mahigit 35 na ang namamatay. Libo-libo pong pamilya ang apektado at nasa bilyong piso na rin nga po yung pinsala po sa ating mga infrastruktura. Sir Junie, sa laki po ng budget po ng ating kumbaga disaster response dito sa bansa, no? Gaano po kalaking stress test ito sa disaster response strategy po ng Pilipinas, sir? Kung tama po yung pagkarinig ko, medyo mahina lang po ng konti, ano? Yung tatanong niyo po, ano, ay disaster response operations, Yes, no? sir. And then How the big ano, is no? this as a stress test po sa ating kahandaan? Opo, no, isa po ito, no, sa malaking kalamidad, kumbaga, na hinaharap natin, ano, this is a 7.8 magnitude at saka yung lawak nung dati. Sa ngayon po, no, tinitingnan natin na mga
po to infrastructure. Bagamat sa ngayon po ay initial pa lang po nakikita natin na mga damage, hindi pa po ito yung kabuuan, pero tama po kayo, this is a stress test to our response operations. Pero in terms of the budget that we need right now, especially for the immediate needs, ay hindi pa naman natin nakikitang kukulangin ito, dahil direktiba naman ng Pangulo po ay paglahanan nga po itong pangangailangan ng ating mga kababayan. Based po doon sa initial reports na pumasok, ano po ba yung hardly hit areas nitong pagliyanig na nangyari po kahapon? Yung ating pong hard hit area po, so far po ay ito pa rin yung kung datos ang pagtitingnan po natin, ay ito pa rin sa region 12 at saka region 11. Sa region 12 specifically, ito po yung ang Sarangani, ang General Santos City, and then some areas also in South Cotabato. May some area din po in Davao, and then ganun din po kahapon po tinitingnan some of the coastal areas in Sultan Kudarat. Siguro, sir, makahingi na rin po tayo ng update mula sa inyong opisina. Kamusta na po ba yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, hindi lang po sa Sarangani, pero lahat po na apektado. For example po, yung mga evacuation centers, kamusta po ang status po ng ating mga kababayan dyan? Opo, ito nga po mga kababayan natin na nasa loob ng evacuation centers. Sa ngayon po, merong 39 na evacuation centers na na-report sa atin as of 8 a.m. 39 evacuation centers composed of 5,343 families. Ito po naman ay tinutugunan through our camp coordination and camp management cluster. So mga pangangailangan po, mga pagkain, mga non-food items, inumin, ganun din po yung temporary shelter, yung mga tents. Lalo po na may mga kababayan pa tayo, syempre na hindi pa makabalik sa kanilang mga bahay, dahil nga po may mga aftershocks pang nararanasan. Sir Junie, opo, may reports kasi ng power outage. Ganong kalaking porsyento na po ba yung naibalik na na supply ng kuryente? Right now, wala akong datos dun sa percentage of the restoration. Bagamat mamaya po, kahapon din nag-report na yung initial reports ang Department of Energy. Pero ngayon pong as we speak, 9 o'clock ongoing, yung sinasagawa po na interagency coordinating cell po of the NDRRMC para po magbigay ng mga datos na ito. Yung pong mga critical facilities na wala pong kuryente like yung mga hospitals, ito po yung pinovidean natin ng generators and fuel supply also, dahil may mga gasolinahan din po syempre doon na damage na hindi makuha na ng supply. So that's what we're providing for right now. Oo, nakikita nga po natin sa mga balita na nandiyan na rin po ang ating kalihim ng DSWD, maging Tsaka sa iba pang DPWH, cabinet secretaries. at iba pong mga relevant na mga cabinet secretaries po natin dyan. Sir, ito pong nangyari po sa Mindanao, ito po ay masasabi natin pinakamalaki na lindol na naganap, sabi nga, sa mundo nga para sa taong ito, for the first half of 2026. Alam po natin that the first 24 to 72 hours sa anumang sakuna ay napaka-critical. So ano po yung nakikita natin bukod po sa pagkawala ng kuryente, pagkabitak-bitak po ng iba po natin mga kalsada po dyan sa Mindanao na sanhi po nga nitong paglindol, ang nagiging pinakamalaking operational challenge po natin sa OCD, sir, at iba pang ahensya ng ating pamahalaan? Sa ngayon po, dahil nasa critical hour pa po tayo, so yung ongoing po na search, rescue, and retrieval, na isinasagawa po nitong ating mga responders doon. The local responders, ganun din yung mga local personnel of mga uniform agencies na nandoon, like PNP, BFP, AFP, PCG. So yun po agad ang inuuna natin para at least kung meron pa pong mga maisasagawa po ng mga kababayan natin. Opo. Dahil kahit po ang sinasabi ngayon ay merong more or less 4 na reported na missing, which we hope ay ma-recover pa po natin ng ligtas po itong mga kababayan natin. Ilan po ba yung confirmed casualties po, Sir Junie?
Sa ngayon po earlier on we were mentioning po na 37 pero ngayon 36 po kasi yung kaninang 33 sa Region 12 ay meron pong report for the 33rd na bini-verify lang ulit so kung sa official na datos po ng NDRRMC as of this morning na 8 a.m. ay meron pong 36. Baka alam mo po magtaka dahil as of kagabi ay 37. 37. That is because we're 36 or 37. We're verifying the other one. Hopefully we'll get that the exact detail po ngayon nga po 9 a.m. na interagency coordinating meeting. Okay, sir, ang tanong ko naman po ngayon dahil alam naman natin probinsya po dyan sa may Mindanao at sabi nga nila ito ay kung nangyari sa Metro Manila yan or iba pang urban areas or highly urbanized areas po sa Pilipinas, mas malaki di hamak ang magiging pinsala. Paano po natin sisigurado po na makakaabot po yung tulong sa mga isolated areas naman po dyan po sa Mindanao, sir? Lalo na nga po at nagkaroon na tayo ng mga balita na nagkaroon na po ng road closures sa malalaking kalsada po dyan sa Mindanao, sir. How do we ensure po that help will really be on its way and will really reach our kababayans po sa mga isolated areas? Opo, tama. Ito nga pong mga areas dahil merong mga roads and bridges na ibalita nga po na damage ganun din yung sa General Santos Airport make sure po through our coordination with the different government agencies po na marating itong mga lugar na ito para maipaabot po yung tulong kaagad yung prepositioning po ng DSWD and the other agencies ay malaking tulong ito kasi kapag ganito po na may mga areas or roads na hindi accessible ay yung manggagaling naman sa kabilang side na mga lugar ang pwedeng tumulong. So hopefully we'll get that the picture and the extent po of the damage and how we can access those areas sa isinasagawa po ngayong pag-uulat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa isinasagawa po ng NRMC ngayon. Sir Juni, may mga offer po yung ibang mga bansa, lalo na yung mga embahada na nagpahatid na ng alok ng tulong. Ano po ba yung pangangailangan na pwede nilang maitulong po sa atin, lalo na para dun sa pangailangan ng mga kababayan natin? Opo, sa ngayon po kasama yan sa for the needs assessment normally kasi kapag ganito na mga lindol like kagaya nung nangyari nung nakaraang taon usually yung mga temporary shelter yung mga additional na shelter assistance ang kakailanganin natin. Although sa ngayon to come a bit later sa ngayon ay yung immediate po muna ng mga pagkain at saka mga non-food items also dun sa ating mga kababayan. With regards to the assistance coming from the other countries ito naman po ay this will be taken care of nung PIHA cluster this is the Philippine International Humanitarian cluster which is led by the Department of Foreign Affairs. So doon naman po yun dadaan itong mga tulong na ganito. Pero so far sa ngayon the response is coming from the local muna and the regional, and then ang augmentation naman po as needed ay manggagaling sa national at hindi pa po we're not calling for international assistance yet. Pero tama po kayo, standby itong mga to just in case we need them already. Ayan, at least meron ng humihingi, nagbibigay ng tulong, nag-aalok na ng tulong. nag-aalok. Pero sabi nga ni Sir Juni, hindi pa natin kailangan, kaya pa naman natin tugunan. Ito nangyari nga pong pinsala sa Mindanao. Sir Juni, since we're talking about po disaster preparedness, ito nga, tapos na po yung nangyaring paglindol dyan sa Cebu, nagkaroon po sa Bohol, sa Abra. Ano po sa ating assessment ang nakikita natin pong kahinaan o gaps pagdating po sa disaster preparedness para po ito ay maging leksyon naman po sa ating paghahanda nga po sa iba pang magiging sakuna. Wag naman sana, pero we are in the Pacific Ring of Fire at hindi po natin maiiwasan ito. What are the gaps that we have seen so far when it comes to disaster preparedness, sir?
Opo, kung gap ang pag-uusapan po, unang-una kailangan talaga natin maghabol doon sa ating pong implementation of the National Building Code Ayun. at saka yung itong kaakibat po nito na Structural Code of the Philippines, which is yun yung mas updated, yung corresponding structural code. Dito kasi sa structural code, the latest one, the version 8, ito na yung nagtatakda na dapat yung mga struktura ay kakayanin yung magnitude 8 na earthquake, and then may kasama pang tsunami. So diyan maghahabol talaga tayo. Yan po ang isang malaking gap in terms of syempre iaangat kasi yung mga tamang disenyo, tamang materyales at tamang pagkakagawa nung mga struktura para that could withstand magnitude 8. Like itong nangyari po is magnitude 7.8. So dapat mas mataas doon. And then kailangan din po syempre unang-una sa government agencies naman po ito din yung kumbaga yung mga response mechanisms that's both a gap and at the same time the strength kasi marami na rin po tayong mga mekanismo ng response operations natin like ito nga po in terms of the preparedness na measures itong darating na June 18 isasagawa na ulit yung nationwide simultaneous earthquake drill. Ito po yung mapapansin earthquake drill ito yung narinig natin lagi na duck, cover and hold. Kung mapapansin po natin yung mga estudyante, yung mga bata sanay na sanay dun sa kung paano gawin ito pero ang sinasabi kasi natin we are doing beyond that. Like kunyari for sa government agencies ang tinitest din natin is how we respond kung paano ang mga mekanismo ng pagresponde sa mga government agencies or private agencies po pwede niyo ring i-test yung mga service continuity or kung paano mag-evacuate sa building after duck, cover and hold, saan kayo pupunta, ano yung mga bit-bit nyo, kung may mga go bags ba dapat so lahat po ng mga ganong mga preparedness measures ay dapat po pa talaga pinagtutuunan natin ng pansin lahat tayo kasi nga po nasa lugar po tayo kung saan marami po mga fault system at saka trenches. May nagpapatanong lang po, Sir Junie, paano daw po ba ang protocol para sa mga persons with disability, senior citizens, o yung mga kababayan natin na nangangailangan ng special care during disasters like itong lindol po? Tama po kayo. Kasama po doon sa mga clusters na pinag-uusapan po natin ay yung camp coordination and camp management, so factored in po dyan yung mga gender and development concerns, yung mga GAD, kasama dyan po yung mga PWD, and then meron din po tayong cluster na IDP protection, internally displaced persons, itong yung protection cluster. This is both led by DSWD, pero kasama rin po yung iba't ibang ahensya doon para nga po din dito sa mga specific concerns po ng mga kapatid po natin na mga kabilang nga po dun sa mga differently abled persons. Okay, sir. Ito po, may nagpapatanong din. Actually, ako yata yung nagpapatanong dahil ako talaga ay bilang bahagi po ng Philippine Red Cross since 2012 po. Kasama na po ako dyan sa talaga mga laging handa, kumbaga. Ang tanong ko po, kung ito pong ganito kalakas na magnitude ng earthquake ay mangyari po dito sa Metro Manila, we have how much? 24 million residents here in Metro Manila alone. Hindi pa po dyan kasama yung mga karating bayan po dito like Cavite, Laguna, diba? Bulacan. Gaano po ka-prepared ang OCD at ang ating pamahalaan as a whole kung sakaling dito tumama ang ganitong kalakas na pagyanig po ng kalupaan dito sa Metro Manila nga po, sir? Opo, kung ang pinag-usapan po natin dito sa Metro Manila po ay ito nga po yung the big one due to the movement of the West Valley Fault. And then ganoon din yung Manila Trench. Meron pong mekanismo tayo dito. Ito po yung nakasado, harmonized National Contingency Plan. Itong June 18 po, may updated tayo na itong contingency plan na ito, na yun din po yung isa sa iti-test at saka ipapalaga na po natin na mga kailangan po kami ng tulong for this information dissemination. Ito po naman yung mga mekanismo kung paano yung mga karatig nating mga regions ay kung paano tutulong dito sa tatlong rehiyon po, NCR,
Calabarzon, and Central Luzon regions dahil tayo po ang tinitingnan na apektado ng West Valley Fault kung sakaling gumalaw. So yung mga ibang rehiyon po no ay nakalatag din ang kanila. Meron pong mga nakatoka no na per region kung saan area. Like for NCR, we're talking about north, south, east, west sectors no or dati quadrant ang naririnig natin dyan. So may mga nakatoka po na assisting regions from Visayas and Mindanao no na sila naman ang tutulong sa atin kasi nga po ang tinitingnan ay tayo na nandito sa tatlong rehiyon na to ay apektado, so sino ang tutulong sa atin. So ganun pong mga mekanismo ang nakahanda po sa atin ito. Talagang whole of a nation approach, whole of a nation approach na. So sir, totoo po ba yung datos na ang tinataya po daw natin ay 30,000 deaths po daw in Metro Manila alone kung talagang halimbawa mangyari nga po yung ganito kalakas sa pagyanig po? Yung datos na po yan ay base doon sa isinagawa na Metro Manila Earthquake Impact Reduction Studies noong 2004. And then meron din pong risk assessment project po na ginawa noong 2015. So yan po ang nakitang datos dahil highly urbanized nga po tayo. And then yung datos po na yan or yung study na yan po ay magsasagawa din ng updated yan, ang kasama kasi dyan natin ay the government of Japan, government of the Philippines, syempre itong mga government agencies like OCD, DOST, PHIVOX, at iba pang ahensya para po nga po ma-update itong datos na to kasi hindi natin alam baka nagbago na ito, either tumaas kasi syempre tumaas din yung population natin or in some areas pwede rin lumaba kasi because of the interventions na rin na ginawa, yung mga retrofitting, yung mga pag-aayos ng mga updated po ng ating mga gusali. So yun po kaya gagawa ng updated na study tungkol dyan. Okay, sana naman bumaba po dahil di ba kung ang datos na to ay nung 2015 pa pala, Baka we may have bago na, more may than a update decade na. po to prepare and to intervene and to make changes. So ang panalangin namin, ang aming hope bilang mga kababayan niyo nga po na umaasa po sa inyong ahensya at sa ating gobyerno ay bumaba naman po sana, Sir Juni. Yan. Tama po. Yun po yung hope din natin at yun ang tuloy-tuloy na ginagawa natin. Dahil direktiba ng Pangulo po natutunan itong mga paghahanda natin na gawin na nga po na araw-araw kumbaga na pamumuno natin at saka ng mga ahensya din po that are concerned. Opo. Sir Juni, nabanggit nyo kasi magkakaroon uli ng earthquake drill this June. Saan po ang pinaka-sentro ng aktibidad at ano po yung magiging focus for this earthquake drill po? Sir Juni? Hello? Opo. Ayan. Opo. Ito po ang gaganapin na nationwide simultaneous earthquake drill. Again, buong bansa po ito, pero in terms of the focus, kanya-kanya. Like kanina na pag-usapan natin yung West Valley Fault, NCR, Region 4, and Central Luzon. So, ang gagawin po nito ay kumbaga ang senaryo na gagamitin ay para sa West Valley Fault, the big one due to the West Valley Fault. Yung other regions naman po, magsasagawa rin sila using their own scenario. Like kung itong sa Mindanao, itong Cotabato Trench nga po, yan yung scenario na gamit. Yung Manila Trench din po, yung going up north, yun din yung scenario na gagamitin. So yun po, kanya-kanyang focus yung bawat rehiyon according to the big one that they are exposed to. So situational po yung mangyayari, kumbaga, customized, kumbaga, depende po sa pangangailangan po at I guess the geography po ng lugar, sir? Opo. Iba-iba po kasi dahil sa dami ng trenches and fault system natin. So, bawat lugar, yun po ang senaryo na ginagamit at yun yung pinaghahandaan. Ako, sir, alam po namin na talagang napaka-busy niyo po ngayon at salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa aming imbitasyon, sir. Pero bago po namin kayo i-let go, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan po, lalo na po dyan sa Mindanao, sir? Opo, sa mga kababayan po natin, unang-una po, doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, our hearts go out to you po, nakikiramay po kami sa mahirap na sitwasyong ito na pinagdadaanan na nyo, pero rest assured po na kung ano po ang kakailanganin ng inyong mga pamilya na assistance, ang tiba po ng Pangulo ay tugunan itong mga pangangailangan na ito. And then doon naman po sa mga apektado, sa mga injured, saka mga nasiraan po ng bahay, as a whole of government approach po, ay ito din magsasama-sama yung mga ahensya ng gobyerno natin para tugunan po ang inyong mga pangangailangan ito. Maging alerto pa rin po, lalo't may nangyayaring mga aftershocks pa po, tandaan lang po yung mga kung ano, yung mga
tinuturo sa atin na kapag ganitong may lindol, stay away from mga gusali, kung mga poste ng kuryente, yung mga gano'n na maaaring bumagsak. So maging maingat lang po tayo lagi at manalangin po. Sir, huli po, para po sa mga kababayan natin sa mga coastal communities, sir, kasi ang balita ko ngayon, iba nanood pa eh. Nung nakita na nga nilang malakas na po yung alon, pa sila parang Baka natuwa film pa showing na pa, yun na nga po. What about our coastal communities, sir? Any instructions po para sa mga kaibigan po natin, mga kababayan natin sa mga baybayin po? Tama po. Ako nga po kasi nagpalabas ng tsunami warning ang DOST PHIVOX, no. O bandang 3:00 ng hapon po ay binaba naman ito at kinansela na ibig sabihin po mga pagtaas ay hindi naman po ganong ka-significant or ganong katindi para makapekto, no. Pero tama po kayo, kapag ganito po na may inilabas na tsunami warning ang mga science-based agencies natin at nag-abiso po yung mga lokal na otoridad, ang pinakamainam po talaga ay agad-agad po pumunta sa mas mataas na lugar, no? At saka na lang po bumalik kapag may abiso ng lokal na otoridad na pwede na po bumalik. Unahin po natin, kung kaligtasan siyempre natin, bago kung ano pa man, kung sa ari-arian man yan, o kung mag-video at kung ano pa man, unahin po muna yung kaligtasan natin. Ako yan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Juni Castillo, at mabuhay po ang inyong opisina at nawa po ay kayo ay manatili pong ligtas para mas marami pa po tayong mga kababayang mailigtas. Yan, thank you so much po. Maraming salamat po. Si Sir Juni Castillo po ang ating... teka lang, nasabay ang aking time check. Ang time check po natin ay 9:27 na po na umaga at ayan po pa rin si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Samantala po, may banta pa rin ng El Nino sa buong mundo kung saan posibleng tumindi ang init at mabawasan ang pag-ulan. Ngayong nakararanas tayo ng pag-ulan, mahalagang samantalahin ang pagkakataong ito para makapaghanda sa posibleng epekto ng El Nino. Isa sa mga praktikal na hakbang na pwede natin gawin ay ang water harvesting na tinatawag. Ayan po yung pag-iipon at pag-iimbak ng tubig ulan para magamit sa panahon ng kakulangan sa supply ng tubig. At para po mas maunawaan natin kung ano ang water harvesting, panoorin po natin ito. May batas ang Pilipinas na nakatuon sa maaaring gawin sa tubig ulan. Ito ang Republic Act 6716 o ang Rainwater Collector and Spring Development Act of 1989. Iminamandato ng naturang batas na magkaroon ng rainwater collector ang bawat barangay sa buong bansa. Ito'y para magsilbing solusyon sa pagbaha at para na rin matiyak ang patuloy na supply ng tubig tuwing tag-init. 4 na dekada na ngang umiiral ang batas, pero tila wala namang nangyari. Noong July 4, 2023, nagdeklara ng pag-iral ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Lalo pa nitong pinalala ang epekto ng climate change sa bansa. Sa ulat ng Department of Agriculture, mahigit 9 billion pesos ang halaga ng mga napinsala ng El Nino sa agrikultura. Mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon at 432 lungsod at munisipalidad ang dumanas ng tagtuyot at kakapusan sa supply ng tubig. Nawalan ng akses sa malinis na tubig ang tinatayang nasa 40 milyong Pilipino. Hindi malayong pagdating ng panahon, maging ang Greater Manila area na may populasyon na 27 milyon ay mawalan din ng tubig. Yung water source ng Metro Manila kasi, primarily isa lang siya. So ito yung mga nasa Angat Dam, tapos pupunta sa Lamesa Dam. So kung titingnan natin, very vital ang water source ng Metro Manila. Very much important in a sense na parang generally isa lang siya. So isang source lang siya just imagine from North Metro Manila up to the southern part of Metro Manila including Cavite, isang linya lang siya in such a way na for us siguro for local government, our fair share is to have this kind of innovation like the rainwater harvesting system para lang po mais yung water supply natin. Malaking tulong din po siya aside po doon sa volume of water, again, umaabot po siya ng 1 million liters. Kahit pa paano, nakaka-save din po yung government, no? Ang estimated annual savings namin dito, computed annual savings, is around 2 million pesos a year. Ilang lungsod na sa Metro Manila ang may rainwater harvesting facility. Isa na rito ang Quezon City, kung saan prioridad na programa na pamunuan ng lungsod ang rainwater harvesting system.
Yung rainwater harvesting systems natin across Quezon City is by virtue po ng instruction ni Mayor Joy Belmonte as part of the 14-point agenda, which is to build resilient city. Resilient in a sense na ito po yung during El Nino, nagkakaroon po tayo ng water shortage, kaya po nag-install po tayo ng mga rainwater harvesting systems. Sa kabila ng pagkakaroon ng water harvesting system sa Quezon City, naging malaking hamon sa lungsod ang pagpapatayo nito dahil maraming bagay ang dapat ikonsidera at isaalang-alang. Actually, nagsimula siya during the first term of Mayor Joy. But of course, na-realize namin yung completion of projects around 2022 or 2023. In addition po to implementation, yung challenge talaga nagsisimula sa planning and design. Siguro ang hindi naman challenge but rather somehow limitation on our part kasi malalaki po yung tangke. So malalaki yung tangke, it actually utilizes a lot of space. For example, kung sa school building yan, parang kalahating classroom eh. So ganun po kalalaki yung mga tanks na ito. But then again, nagawa naman ng paraan na hindi naman na-sacrifice yung need for the number of classrooms. Binisita ng ASPN ang isa sa pasilidad sa Quezon City na mayroong rainwater harvesting system. So ngayon po, nandito po tayo sa roof deck po ng ating evacuation center. Saan dito po makikita natin yung kung saan po nag-start yung harvesting process po natin. So makikita po natin, nandito yung gutter, roof gutter po natin. Coming from there po, bababa sa downspouts, going to the water tanks po natin. Ito naman po yung water tanks po from Nawasa, from water concessionaire po. Bali, nandito po tayo ngayon sa storage area po natin ng rainwater natin. So makikita po natin yung mga tanks po natin na kayang mag-accumulate ng up to 12,000 liters of rainwater po. So ngayon po, makikita po natin from our downspout po, papasok po dito sa ating filtration system, which is itong first filter po natin kung saan tinatanggal po niya yung mga debris or mga other foreign objects. Then pupunta po ito sa ating first flush diverter system bago po sila bumaba dito mismo sa ating mga water tanks. Then, after po dito sa tanks, kapag kailangan na po natin, ito na po, papunta na po ito sa mga ating wash area or non-potable areas po, katulad ng washroom, pati mga toilets po, bali kaya na pong isupply ng ating mga tubig harvested from rain po. Kung tutuusin, mapalad ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil mayroon tayong mapagkukunan ng tubig. Since merong scarcity of natural water yung Singapore, so aside from importation from Malaysia, they actually produce their own out of the wastewater that they have. That kind of technology is called microfiltration and reverse osmosis. We have similar technology na ganyan. It's actually the one that I mentioned earlier in Laguna Lake. So si Maynilad actually has a water treatment plant that converts the water from Laguna Lake into potable water. And I think Manila Water is also doing it. So in terms of technology, andyan na siya. However, the limitation to that technology is actually the cost. So expensive. Lucky for us, for the Philippines, meron naman tayong amount of water that can be sourced. What we're saying is we have to protect that that water source, and in order to protect it, mas maganda po may mga iba po tayong mga options tulad ng rainwater harvesting. Mark De La Rosa, para sa ano sa palagay nyo? Ayan, sa panahon po ngayon, napakahalaga niyang water harvesting o makapag-impok dahil nga po sa inaasahang problema sa El Nino. Mamaya po makakausap natin si Ginoong Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Time check po, it's now 9:37 in the morning at kasama nga na po natin si Sir Benjo Basas. Siya po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po, Sir Benjo. Good morning po. Yes, good morning, Mama Ricky. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na ikinig po sa atin. Ayan, Sir Benjo, kayo po ba ay nakasama kahapon ng ating mga guro nung nagkaroon po ng kilos protesta para po sa kanilang aumento sa sahod, Sir? Yes po, I was there. Yun po ay
initiative po ng aming organization, ng TBC, no, yung aming kilos protesta sa unang araw. No? Okay. Traffic, no? Yan po yung first day protesta po. Kamusta naman po ang naging resulta po ng inyong kilos protesta kahapon, Sir Benjo? Well, wala pa namang direkta, no, at mabilis po ng ating gobyerno at halos nakakasanayan na rin naman namin yan. No? Pero siyempre, we keep on fighting, no, for the benefits, no, welfare rights, no, and of course, economic upliftment no, ng ating mga guro sa Pilipinas. Sapagkat sa tingin namin, ito yung napagtagal ng pinabayaan at sa tingin namin ay may obligation po ang ating pamahalaan ng ating gobyerno na ito po ay maibigay kaagad. We are actually demanding, no, asking for 15,000 across the board increase for the salaries of public teachers and dependent sources. Ano po ba ngayon ng entry level ng na tinatanggap ng mga teachers? Kasi sabi nyo nga po additional across the board 15,000 pesos. Ako, ang entry level position po which is set into salary grade 11, ano, 2009. Yan po ay meron lang talaga na 31,000, no? More than 31,000, ano po? Isang buwan. Yan po yung sweldo. So, just to emphasize, ito po ay kasama, no? Kabilang sa pinakamababa sa government service, no? Yung government professionals po, no? Ang ibig sabihin. Sa tingin nyo, bakit napag-iwanan po yung sweldo ng mga guro po natin? Hindi namin din alam, no, kung ano yung policy na ginagawa, no? Pero this is a bad policy, no? Na napakaliit ng ibinibigay na sweldo sa ating mga guro, no? At ang isa namin, technical po kasi, binagit po na kanina yung salary grade, no? Salary grade ay may kinalaman yan doon sa salary standardization law. At yung salary standardization law po natin, ano, ay, ang aming talagang strategic na kanawagan po ay alisin yung mga teachers diyan po sa salary standardization law. Kasi po, marami na po na hindi kasali dyan, ano, like the military uniform personnel, ang ating mga nurses, bagamat nasa SSL pa rin, ay tumaas naman yung kanilang grade, no? Especially yung entry level po nila. Kami po, yung mga teacher po natin, ano, meron kami sariling batas, dapat na ginagamit, no, for to determine, no, our salaries and compensation. Pero Magna Carta for Public School Teachers, military po sa law from 1966 pa po, no? Pero hindi po ito ginamit. Tapos ang ginamit sa amin ay ito pong SSL na nagsimula noong labang 1989 at nire-revive ng ating mga Pangulo mula 1969 up until now. Po. So since the time of President Tory up to now, no, sa panahon ni Junior, yan po ang ginagamit na batas ng sa amin. Balikan ko po yung unang sinabi nyo, no? Nakakalungkot dahil ang tinanong ko lang po ay kamusta yung inyong naging kilos protesta kahapon sa Mendiola. Pero nabanggit nyo nga na sanay na kayo dyan, na wala pa rin nangyayari. Ito nga po, kung taon-taon po natin ginagawa itong kilos protesta, ano po sa palagay ninyo? Bakit po hanggang ngayon hindi pa rin po natutugunan 15,000 po na aumento lang nga po ang hinihingi natin? Ikumpara po natin yan sa alok po sa mga guro sa ibang bansa. Di hamak naman po na mas kaunti na nga po yung hiling po natin sa pamahalaan. Bakit po para nagiging nakakasanayan na lang natin na masanay na lang na wala pong tumutugon sa ating mga kahilingan, Sir Benjo? Yeah, of course, no, yung binanggit po natin, ano, na halos nasasanay na po tayo na ganyan yung ating gobyerno, hindi naman ito pagsuko. So, pagsuko, mas ito ay pagbibigay pa nga, ano, ng diin na ang ating gobyerno ay hindi po talaga siya matugon, hindi siya responsive, no, sa kanyang mga mamamayan, ano, at hindi siya mahilig makinig, no, dito sa ating mga hinaing ng ating mga mamamayan. But then, gaya ng alam po ng marami, no, gaya ng strength among our members po, no, kami ay hindi tumikigil, hindi sumusuko, no, sapagkat kung magkaminsan merong mga maliliit na mga tagumpay, no, na nakukuha po kami, no. Pero hindi kagaya nito. Kasi strategic po ito namin na masasabi. Strategic in terms na
medyo sana no maganda ito, no. This is substantial. No, pwede sabing substantial reform if ever the government would enact or Congress, no, through of course the influence of the executive, no, and the government itself, no, would enact, no, or would grant this a demand from our public school teachers, no. Pero sabi nga po natin, ano, kaya po over the years naman ay meron tayong mga nakukuha, no, ng mga maliliit na mga tagumpay gaya ng sinabi ko, like for example, no, yung pagtatama, no, nung budget, no, ng education sector, di ba? Noong 2025 talagang niloko tayo dito, no, dahil ibinigay sa sector ng edukasyon hindi nakataas budget, pero ngayon medyo nag-rectify Na priority po kayo ngayon. No, opo. Opo. Pero kulang pa rin, no, sa pwede natin sabihin ngayon. Opo, aside from dun sa 15,000 across the board na hinihingi ninyo, meron na po bang ibang benepisyo pa na naipagkaloob ang gobyerno, like allowances ng mga teachers natin o ano pang mga ibang benepisyo po? But as I have mentioned po, no, very limited no, itong mga ibinibigay po sa atin, like binanggit nyo na rin po, no, of course we have to recognize that 2 years ago ay pinasa po, no, yung Pabalikan sa Pagtuturo Act, ito yung tinatawag po natin, no, na 10,000 allowance, no, for our teachers, but this annual, ano po, para doon sa tinatawag natin na teaching aid. So kung dati ay bumibili kami ng mga chalk, ng mga kantolinex, diba? Ngayon ay bumibili pa rin, pero at least meron bigay na yung gobyerno dyan na 10,000. Although, again, sasabihin ko na naman po ngayon na kulang pa rin yan. Dahil ngayon po, iba na yung pagtuturo eh. Opo, dahil tinatawag ngayon na 21st century, no, teaching, no. Pag sinabi po natin gano'n, syempre gagamit po tayo dyan, ano, ng teknolohiya. Diba? At doon po tayo nakapos. In terms of technology, kailangan po natin, mayroon kang, ngayon hindi na makakasurvive ang teacher ngayon na walang laptop, na walang printer, na walang internet. No? So, and the government does 10,000 pesos. And how much as compared, no, to our needs, no, for laptop, for printer, no? Pwede mo sabihin na yung laptop, one time mo lang yan bibilihin, pero ang lifespan ng laptop yan, hindi kagaya dati, no? Na pwede mo ipapato. Patagalan. Okay, laptop, Ngayon parang disposable po yan. Pati yung CPU mo kahit ilang dekada. Oo, di ba, Sir Benjo, di ba nung... Oo. Natawa si Sir Benjo kasi yung sa mga kalaban po naman... 2 decades ago, po. Yes, ma'am. Ay, at least ano pa rin, di ba, buong buo pa rin. Kumbaga, dinosaur era po yun, yung MS-DOS natin na binibig na pinapagpag Hindi pagbalibagan mo yan. Bata yung MS-DOS na. Ayun, naabutan na po natin yan. Actually, di ba, Sir Benjo? Actually, hinihingi ni Sir Benjo, bare minimum kawing eh. Kumbaga sa relasyon, bare minimum ang hinihingi ng ating mga guro na hindi naman para sa kanila. Halimbawa, yung laptop na nga na yan, it's for them to actually be more efficient in their jobs. At actually, matagal na pong reklamo ng ating mga guro na sinasama po yung mga non-teaching. Focus sila sa kanilang pagtuturo po at iba pa pong siguro mga duties as a teacher sa paghubog po sa ating kabataan. Marami pa rin po mga non-teaching, kumbaga, na duties ang nakaatas sa kanila. Nag-improve na po ba ito, Sir Benjo? Well, technically, no, ang sabi po sa ating mga policy, yes, aalisin kung hindi man na mababawasan ng gusto, hindi man aalisin itong mga tinatawag po natin ng mga administrative tasks. Opo. Pero sa totoong buhay, hindi pa rin eh, no? Kasi kahit sasabihin po natin ano din ang definition ng ating DepEd, no, meron din, in fact, merong DepEd order, hindi pa rin po sapagkat ang totoo, marami pa rin ng mga bagay na dapat ang mga teachers na po natin as far as these tasks are concerned po. No? Meron pa rin talaga yung mga teacher po natin, no? Obligadong gawin, no, ng mga trabaho na yung iba teaching related, no? Yung iba unfortunately hindi din teaching related. No? Ito yung aming isa sa mga idinadain po namin, ano? At kawawa po yung mga teacher natin because we have to accomplish, no, things, no, na tungkol doon sa aming pagtuturo. Yung ng mga bata, no, yung
test nila. And then, napakarami pa, lalo na kung yung mga tinatawag natin ng mga teacher, ng mga advisor. Napakarami pong paperwork talaga na kinakailangan ayusin every quarter, every grading period. At lalo na kapag end of school year po. Ay, oo. Diba? Lalo ngayon po, meron na nga trimestral po Yung ngayon. yung three-term Three-term po, opo. school calendar. Nabigyan po ba ng kaukulang training ba or sabihin natin nagkaroon Paghanda. ba ng consultation ang DepEd sa mga guro patungkol po dito? Yung training, orientation na lang po siguro. At hindi more technical about it. Hindi tayo training kasi wala naman na po. Orientation lang ang ginawa po sa amin, online pa nga yan. Pero sana, hindi sana namin yung consultation eh. No, bago po sa publiko, yung ng mga policy changes po ng ating gobyerno, ang ating DepEd in particular, ang aming hinihingi lamang na bansa dapat man lang po, magkaroon man lang po sana tayo kung tinatawag natin ng konsultasyon. Hindi maaaring wala po nito dahil kami maharap eh. Kaya alam mo, nagkagulatan niya noong February nung nagdeklara ang ating kalihim doon sa Mindan na meron na pong gagamitin na ito ngayong school year. Dahil kami hindi namin alam, trimester pa na pagkatapit ka. Eventually, binawi din naman ang DepEd at sinabi, 3-term calendar system o 3 grading period system. At ngayon, after that, tsaka lamang po nagkaroon. Humingi pa kami, We even demanded for it. Humingi pa po kami sa DepEd ng usapan para mabigyan kami ng orientation. And lumalabas, may mga bagay na ina-appreciate po kami naman dito. Pero nothing is in every policy change. Sana po, yung mga implemento ng policy po ito, unahin na mabigyan orientation o na consultation. Ako, ito po siguro, ako ay talagang sumusuporta personally sa inyo pong panawagan na itaas po ang sweldo ng ating mga guro. Dahil sabi ko nga, sila po yung humuhubog sa kinabukasan po ng ating bansa. Ang nakalulungkot, Sir Benjo, Kaweng, kapag hindi ito matugunan, it will be also an issue of retention. Retaining them here in the Philippines. And alam naman po natin, hindi lang tayo may shortage ng mga guro sa Pilipinas. Maraming kundi sa bansa. buong mundo po. There's a global shortage now of educators and teachers in the world. And unfortunately, for us, agresibo po yung Opportunity yun pag-recruit. para sa mga po. teachers At to agresibo rin go po yung abroad. pag-recruit po na ibang bansa sa ating mga guro. So, paano po, Sir Benjo, sa lahat ng kinakaharap po natin mga challenges ng ating mga guro dito, paano pa po natin mareretain nga po ang ating mga teacher? Kasi napakaganda po ng sinabi niyo, Ma'am Ricky, kasi sa totoo, sobra. Tama kayo, aggressive. Yung recruitment, hindi lang sa abroad, pati yung mga military in uniform personnel positions dito sa atin, ay aggressive din. Yung pag nagbombero yung teacher, yung fire officer 1, jail officer one, At saka pati BPOs daw, Sir Benjo, Grabe din, kinukuha talaga sila, aggressive din, yung pati BPOs, pati yung mga private sector. Tama po ba, sir? Opo. Tama po yan. Pero siguro, bigyan natin ng emphasis yung sinasabi po ninyo tungkol dun sa abroad. Alam nyo, yung EDCOM chief natin, si Executive Director Yi, Carol Yi, meron silang kwentuhan daw ng Vietnamese na makikikwento ko lang to, nasa Facebook naman ito, nasa social media, viral na nga. Meron daw silang kwentuhan ng Vietnamese Minister of Education at tinanong niya ano daw ba ang sekreto ng Vietnamese education. Alam niyo ang sagot? Filipino teachers. Wow. Yun ang sagot. Ibig sabihin, Madami Filipino teachers sa Vietnam. Kahit saan po ngayon, alam niyo, pinaka-aggressive ngayon sa recruitment, US. Diba? Ang US ang nagpasimula sa atin ng public education system. But now po, ang public education system ng US ay wala, kumbaga, nilusob na ng ating mga guro sa
Pilipinas, no, at over the years, no, ay napakarami na pong lumipat, no? Kasi may greener pasture eh. Tama po yung binanggit niyo, no, how we retain, no, itong ating mga guro, at these are good teachers. These are best of our teaching in our teaching profession, the best teachers po, no. At alam niyo, ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, ito'y paglabag sa diwa ng ating kasaligang batas, no, kasi binabanggit naman yan sa ating Constitution, ano, lagi pong kinukuti ito kahit ito, di ba, yung the state shall assign the highest budgetary allocation, ano, o priority to education. Diba? Yun yung lagi, pero bare minimum din yung quotation na yan, ha? Pag binasa po natin at inanalyze, anong sabi po doon sa karugtong, no? And ensure that teachers will attract, and retain, insightful, sharp, the best available talents. So, yun po ang sinasabi po doon, ano, through adequate remuneration means of job satisfaction and fulfillment. No? Kung hindi satisfied at hindi fulfilled, at hindi niya nararamdaman yung worth niya sa Pilipinas, and then there is somewhere there na kumakaway sa kanya na dito ka na lang. Diba? So, ma-attract talaga siya doon eh. Lilipat talaga eh. Diba? At lahat po na nakausap tong teacher sa US, lahat sila ay nagsasabi, no, na kung merong oportunidad dito sa ating bansa, hindi nila ipagpapalit ang kanilang mga estudyante, ang kanilang pamilya, ang kanilang bayan. No, po. No? Pero, may iba pa nga dyan, pati yung pamilya, sinasabi, pwede, di ba? So, ganun po, no, ganun kadesperado yung ibang mga bansa para makuha ang ating mga guro sa Pilipinas. At kung pabayaan po natin, ano, na ang sweldo lamang ay sweldo talaga na parang minimum lamang, ano po, hindi na po talaga natin mapipigilan yan. Talong-talo po. Ang lugi ang ating mga kabataan, kumbaga. Kaya sana po, gising-gising po sa ating gobyerno. Napakahalaga po ng ating mga guro. Kaya mabuhay po kayo, Sir Benjo Basas, ang ating pong chairman ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, maraming salamat po. Hanggang sa ulitin po, sir. Yes, maraming salamat din po sa inyo para sa oportunidad po nito. Thank you po. Mabuhay po kayo, sir. Sige, kuha naman tayo ng update, Ricky, sa nangyayari pa rin sa General Santos City dahil idineklara na po ang state of calamity sa nasabing lungsod matapos nga ang 7.8 magnitude na lindol. At live mula sa Gensan, alamin natin ang update mula kay Erlo Bringas. Erlo. Magandang umaga, Weng and Ricky. Nagdeklara agad ng state of calamity ang pamahalaang lungsod ng General Santos City dahil matapos nga ang pagtaman itong 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes ng umaga. Ginawa ang deklarasyon sa pamagitan ng isang special session na kung saan ang pinangunahan ng sangguniang panglungsod na ipinatawag ni Mayor Lorely Ronimo Pacquiao at pinangunahan din ni Vice Mayor Edmar Humang ang emergency meeting na dinaos sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa kanila ay layon ng deklarasyon na yan na payagan na ang agarang paglalabas ng local disaster funds para sa mga operasyon ng ayuda, pagtugon at rehabilitasyon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ay umabot na sa as of this moment na sa 11 ang patay dito sa bahagi palag ng General Santos City. 142 ang nasugatan habang 6 pa ang nananatiling nawawala matapos ang pagyanig na naitala sa intensity 6. Inihayag din ng mga pagsusuri ang nagkaroon ng napakalaki at malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba't ibang pasilidad dito sa lungsod ng Gensan. Patuloy naman ang search and rescue operation sa damage assessment at pagmumonitor ng mga otoridad sa posible pang aftershocks. At ayon sa City Council, makakatulong ang deklarasyon din nito state of calamity sa mas mabilis na pagpapakilos nga ng pondo at mas maigpit na koordinasyon ng mag-aahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Nakatakda naman magsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa iba pa mga gusali dito sa Gensan, mga kalsada na lubhang napinsala ng pagyanig dulot nga ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Yung muna latest mula rito sa bahagi ng General Santos City, balik sa inyo. Okay.
May tanong lang ako, Erlon, no? Kamusta naman po ang supply natin dyan ng mga basic essentials po natin? Halimbawa, ang kuryente, tubig, at komunikasyon. Kasi hirap na hirap kaming makontak ka kanina. Erlo? Oo, Ricky, wag, no? Medyo may problema sa linya ng komunikasyon na sa this moment, lalo na sa bahagi ng downtown na General Santos City. Actually, lumabas na tayo saglit ng syudad dahil nga sa bukod sa mahina yung signal ay wala ring supply ng kuryente pa dun sa downtown. Pinapagana lang muna ng mga generator set yung iba't ibang mga establishmento doon. Kung kaya't yung mga residente na malakatira malapit doon ay pumupunta ron sa mga lugar na may mga genset lalo na sa munisipyo, dahil na rin doon sa naging lawak ng pinsala. Maraming makakalsada rin ang sarado at may mga establishmento ang pinayuhan na wag na munang magbukas dahil sa i-check muna kung maayos pa structural integrity matapos yung nangyaring pagbagsak ng isang fast food chain na may radio station nga sa second floor ng gusali nito, Ricky Weng. Nako, mag-iingat ka dyan. Sana dala mo yung super power bank, ha? Dahil baka mawalan ka ng baterya. Kailangan, hindi ka namin makontak. Kailangan namin yung update mo, Erlo. Anyway, mag-ingat ka dyan at antabayanan po natin ang mga live updates ni Erlo all throughout the day dito sa ating mga programa sa Net25 at syempre sa ating social media platforms. Maraming salamat sa iyo, Erlo. Nag-uulatan live mula sa Gensan. Time check po natin, it's 9:59 in the morning. At bilang mga Pilipino, masipa po tayo matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit, sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa fruits, herbs, at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan at bilang pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. May 1 million pesos na papasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan pwede kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug Pharmacy, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Tignan niyo po talaga, kulang na kulang pang oras na atin sa dami-dami ng ating napag-uusapan. At ito, meron pa rin tayong good news sa mga BTS Army dahil gaganapin na po ang BTS World Tour arilang sa March 13 and 14, 2027 pa sa Philippine Sports Stadium sa Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. Start na ng ticket selling ngayong araw na ito. Today na po. Naku, pumila na po kayo. June 9 to June 11 po yan. Samantala, para naman sa F4 fans, parang si Kaweng. Excited na nga. Parang si Kaweng, a millennial fans, ha? Sa June 27, Sabado para sa kanilang F Forever first World Concert Tour na gaganapin sa Philippine Arena. Siyempre, the biggest arena in the world, Indoor Arena, Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. At teka lang, happy birthday po kay Mrs. Kusay Barnachea from Bicol. Lagi po sila nanonood sa atin. Ay, happy viewing po. Ayan, happy viewing po sa ating mga kababayan dyan sa Bicol at Kaweng. Ang serbisyo publiko naman po ng Net25, kasalukuyang naghahatid ng serbisyo publiko ang Net25 at ang Radyo Agila sa pagkipagtulungan ng Land Transportation Office, LTO, ngayong Martes alas 4 ng hapon dito po sa Net25 grounds. Kaya magtungo na kayo dito sa Net25, number 25, Central Avenue, Diliman, Quezon City at humabol na para sa inyong renewal of registration, renewal of license, medical for license renewal, student license application, smoke emission test at TPL insurance. At pa-shoutout din dun sa mga nasa dialysis center ng New Era General Hospital, lalo na kay Michael, yung technician namin dun. Ay nako, good morning Sir Shout out Michael. daw. At sana ay lagi nyo nga alagaan ng ating mga pasyente dyan. Kilala nyo kung sinong paborito ko dyan. Alagaan nyo siya palagi. At syempre po, magsama-sama pa rin po tayo ng kakabitin ngayong araw ng Kaweng. Pero bukas po ay makakasama nyo pa rin kami dito sa... Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation, information and education.